God did six things and created earth and the stars, the sun. On the seventh day he rested from the work that he had done. Then he rested, made it holy as a gift for every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter in the joy divine, in the temple name of time. See him worship on the Sabbath as his weekly custom was. Feel the fury of the rabbis, for he would not heed their laws. So they killed him on a hillside as the sun began to fade. But he even kept the Sabbath as they laid him in the grave. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter in the joy divine, in the temple name of time. All forgotten and forsaken, desecrated and profaned, but the sacred fourth commandment is still valid and unchanged. Hear the Father gently calling, if you love me, heed each one, not for merit or salvation, but because you love my Son. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter in the joy divine, in the temple made of time. Purified, set apart, sanctified, enter in the joy divine, in the temple made
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate. All the King is coming. The King is coming. I just heard the drum. Magandang umaga, magandang tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Nandito na naman po tayo sa programa Jesus is Coming Again Ministry. Bawat isa po sa inyo ay atin pong inaanyayahan na muling subaybayan ang ating programa, mapanood po mga kapatid ang mga bagay na dapat po nating malaman. Lalo tigit, ang atin pong pag-aaralan ngayon, halos karugtong na lang po ito doon sa napag-aralan natin kagabi, o ng isang gabi. Kaya po itong ating pag-aralan ngayon ay may pagkamasilan din po naman ito. Tingnan mo ang monitor natin dyan. Ang atin pong gagawin, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sagutin po natin yung pong accusation. Yung accusation na kanilang ginagawa na ang ministro ng Seventh-day Adventist Church ay daya. Yan mga kapatid, ang atin pong bibigyang pansin ngayon pong umaga. Napakagandang bagay po yan na atin pong pag-uusapan. At nandito na po ang ating mga kapatid at mga kaibigan na kung saan ay napakaaga. Dito namin mga kapatid, gigising kami ng alas 5 ng madaling araw para mag-broadcast tayo ng alas 6 ng umaga. Dito sa aming oras at dyan naman po sa inyo ay gabi. Ating pong binabati ang ating mga kapatid at mga kaibigan na sina Chardron Bochard. Magang maaga si Brother Bochard. Hello si Guzman. Good evening po Pastor Wilfred Kawaling Kawaing o from Ilocos. Nani Fabriquela Rabino. Mouse Mars. Magandang gabi po, Isday, mga Isday, sabi niya. Magandang gabi po sa lahat, viewers, George Lees, Edna Stigal. Good evening, brother, everyone. Yan. Sister Stigal, God bless you. Salamat sa inyo dyan. Max Tibor. Yan. Salamat, Pastor Jong. Alright. Then Mary Rina. Blessed evening po, Pastor. God bless your ministry. Chili Juani Cabaral. Mabel. Mian Palmon Rivera. Tana Arsalon Mitzi. At si Sister Lynn B. Dizon. At si Sister Christine Dizon naman ay nandito kasama din po natin. Si Josue Tanasan Sharot. And then si D. Eli VB, si Brother Erwin Tunyakaw, ang ating international technician. Then si Nancy Galardo. Sino ba? Dana Arsolon Mitzi. Rebecca Bella Cosi. Merna Ricaldi. Martes Bail. Ay, sabi ni Sister Chardron Bochard, sabi niya, nakapag-share na raw siya, no? Mga kapatid, share na po tayo para po ang ating pong programa ay maipaabot po sa iba, no? Rebecca Bella Cruzzi,
Antonio Panesa, Sally Juan Cabaral, Evelyn Silayan, Gerson Apihas, then John Tambu. Please like and share. Ijing Kanha. Okay. Jing, God bless you. Share na po tayo mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan yan. Then Miriam Espina Sonet, Antonio Panisa, Leilani de Guzman, Arlene Ibanez, Siliwan Cabaran, Edwin Camotes Venezuela. Kala ko tuloy isa ng Camotes. Good evening sa inyo mga kapatid ha. God bless po sa inyo. Oy, may mga star sender. Okay. Aroni Mantiki. Ano ba yun? Wala. Norina Bing Bergado, Janet Olifernes, Leo Ga. Leo Lagrosa. Yan. George Rosales, Norina Brigado, Dina Janson, and then Marvick Finones, Tabarangao, David Mercado Alejandro, Camilo Mistosa, Lastimosa, George Rosales, Marilyn, then Leah Abel, Dondon Organiza, Edwin Resari. Yan mga kapatid, no? Atin pong pinasasalamatan ang mga kapatid na mga ito sapagkat sila po yung atin pong mga earthbirds na kung saan ay talaga namang nakatutok agad sa atin pong programa. Ngayon mga kapatid, atin pong pag-usapan ang atin pong programa na Jesus Comedy Program. Ang isang bagay, send na po ninyo ang inyo pong mga pre-requests. At yan po ay ating bibigyang pansin maya-maya lamang. Okay? Okay, special announcement doon po sa IBIC, mga kapatid, na ano po kayo? Na nabilaw ka. Okay? Doon po sa gusto na magkaroon po ng USB. Okay? Or flash drive. Kayo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay ating pong welcome. Kung gusto po ninyo, nandito po yun, 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist. Dito na rin po yung question and answer, chain Bible marking, mga PowerPoints tulad po nito. Maganda po ito, 666, the Beast of Revelation 1325. Diyan po, kapatid, mga kaibigan, yan po ay napaganda na kung inyo po yung matanggap. Then, inyo po akong ikontak, mga kapatid, at mag-message po kayo sa atin sa ating Facebook account. At yan po ay amin pong ipapadala sa inyo. 3 cosmic messages, Earth Final Conflict. Yan po ang ating pag-usapan. Ngunit bago po yan, tayo muna po ay mananalangin at lumapit sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na nasa langit. Nagagala kami, Ama, sa inyo pong mayamang pag-ibig. Nobay, pagpapala, kabutihan at kagandahan loob. Salamat na meron po kayong napakahalagang panahon na pinagtalob sa amin na maipaabot ang pabalik, ang katotohanan sa aming mga mahal, mga kapatid at mga kaibigan. Alam po namin, Panginoon, napakaraming mga sincero na kung saan ay nakikinig ng inyong mga nakilang salita. Dalangin namin, Panginoon, inyo na ang pagpalain, tulungan ang bawat isa sa amin. Maunawaan, may sa kabuhayan. Huwag pagmamatigasin ang puso, bagkus pakinggan ng mabuti. Salamat sa inyong pagdinig. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, ang atin pong bibigyang buhay o kasagutan sa atin pong pag-aaral po ngayon ay
connected po ito doon sa kay Brother Johnson Amican. Ang kapatid po natin yan, mahal kong kapatid natin yan, masipag sa gawain po yan. Mahal ko mga kapatid, ang akin po dito ay hindi po pwede yung mamaliin mo ang tao pagkatapos di naman totoo. Bakit minamali nga? Kaya hindi totoo, no? Ang akin na po dito ay hindi tayo naparito at magsalita para makipag-away, makipagtagisan ng galing, o ano man. Pero ang atin lang kung gusto mga kapatid ay bigyan pansin at sagot ito kung bagay ito. Kay Brother Taburnok, ito po yung kanyang sinasabi dito. Meron po silang blog. Ang sabi po, Factbusters PX. At ito po ay programa ng Roman Catholic Church. Ang kanilang pinaka-headings po dito ay pandaraya ng ministro ng Seventh-day Adventist Church para siraan ang Iglesia Katolika. Ito po, pandaraya ng ministro ng Seventh-day Adventist Church, Bistad. Bakit? Dinidiscuss kasi dito ni Brother Johnson Amican ang the mark of the beast. At ginamit ni Brother Johnson itong Catholic Record September 1, 1923, Sundays are mark of authority. Meron po dito kapatid na ... Ibig sabihin niyang ... Meron po ilang mga pananalita dyan na hindi po isinali, pero welcome naman ninyong alamin yan. Okay? Hindi naman sabing itinatago. Kung walang ... nakalagay dyan kapatid, ay tapos diniretso lang, ayun ang delikado. Maling pag-quote yun. Pero kung nilagyan na ganito, ibig sabihin karugtong ito dito. So kung ninyo pong papansinin mga kapatid, dito po sila umaray. Ano pat ang sinabi nila, ayon sa RC, Roman Catholic Buster PX, si Brother Johnson Amican daw ay ministro na nandaya. Ministro nga ba siya? Nandaya nga ba? Subaybayan, maluwalhating liliwanagin. Sa ating pong mga kabataang mga ngaral ng Iglesia Katolika, ang akin na pong gustong ipaabot dito po sa inyo ay walang iba, kundi gusto ko pong malaman ninyo ang kahalagahan ng inyong mga binabasa. Mr. Christian, akin yung aking cellphone para makita ang monitor ng ating mga kapatid. Magpadala kayo dito mga kapatid sa akin ng inyong pong mga komento, no? Comment po ninyo kung gusto po ninyo. Alright. Kinokorek nila si Brother Johnson. Kumakati ang ulo ko dito mga kapatid sa kanilang koreksyon. Nakita nila ang 5 centavo, hindi nila nakita ang 1 milyon na katotohanan. Sinindihan ng 1,000 peso papel na pera para lang hanapin ang 5 centavos para sabihin nila na daya ang ministro ng Seventh-day Adventist. For your correction, ang inyo pa namang programang napakaganda, Factbusters PH. So, factual talaga kayo. In short, yung fact, katotohanan. Sabihan ko kayo ang inyong factual na sinasabi mali. Bakit? Number 1 pa lang, sa tono pa lang ng inyong pananalita, o dili ba kaya sa inyong pagsasabi dito, ay ito po yun. Pandaraya ng ministro. Tapos ang inyong dinidiscuss, si Brother Johnson. Pakinggan niyo po ha, si Brother Johnson ay hindi pastor. Kaya sa punto pa lang yan, mali na kayo. Sa programa natin, pag-aralan natin, paulit-ulit po itong sinasabi ni Brother Johnson Amican na hindi po siya pastor. Ganon din ang sinasabi ni Brother Richard. Ganon din po ang sinasabi natin mga kapatid na ako ay naging ministro o nagiging pastor o district pastor, district leader sa loob ng mga 14 years. Pero 10-11 years na rin po akong hindi po ako kasama o sumasama or kasama sa tinatawag nating organized work. Mas gusto ko mga kapatid na magpuprogram ng katulad nito
nagtayo po tayo sa tulong ng Panginoon mga kapatiran ng 2 FM radio station. At yun po mga kapatid at mga kaibigan ay ginagamit natin sa parangal. Ngayon, I do believe kanila po mas ini-improve po ito sapagkat ibinigay po ito sa pamunuan ng ating iglesia. Paulit-ulit na sinasabi ni Brother Johnson na ito po mga kapatid at mga kaibigan ay hindi siya ministro. Tapos ay yung fact-buster, may taga-research pa kayo. Mali-mali naman kayo mag-research. Mali-mali. Si Brother Johnson Amican ay hindi pastor. Sana ilagay niyo at ikintar sa inyong puso't isipan niya. Magbigay kayo ng information sa mga tao, yung correct din naman. Kasi matagal na po ang mga taong pinagkaitan sa tamang information. Okay? Tapos sabi mo pa, bistado para siraan ang Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika po, sa totoo lang, hindi po dapat siraan at hindi na kailangan pang siraan. Alam naman ninyo ang inyong kalagayan at kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi sapagkat magtago kayo at itangot na lang ninyo kung ano ang katotohanan. Dito kayo kumaray sa puntong ito. Ang punto nila, the Catholic Church record, September 1, 1923. Ang kanila pong inaaral dito, hindi daw mabasa sa kanilang fact-busters, hindi daw nila makita. Problema ba naman namin yan kung hindi ninyo makita yan? Pero meron talagang ganyan din pagkasabi. Kung hindi nyo makita, tuturuan ko kayo kung saan makita. Ito mga kapatid, kanilang binasa dito at reklamo siya. Kita mo ang linaw-linaw ng pandaraya ni Mr. Amican? Ang linaw-linaw ng pagkadaya niya sa mga tao, pandaya niya sa mga tao. Well, ating tingnan po kung nandaya na ba ang tao nito. Kung wala nga ba naman sa katotohanan ang sinasabi nito, kung wala nga ba naman sa tamang kasaysayan ang sinasabi nito, ako na mismo ang magpo-correct sa kanya. Okay? Kasi bakit? Hindi tayo gumagastos ng panahon dito, pera, o kaya energy para lang magsinungaling. Kasi una sa lahat, si Brother Johnson Amican, ako, kami, ay wala kaming sweldo dito para lang magsinungaling, kapatid. Meron tayo ditong puso lamang, dedikasyon, pag-ibig sa inyo, sa gawain ng Panginoon, para maipaabot ang pabalita. Hindi para manira o kaya para lang mabisto, bistado. Hindi po yun ang punto. Ang punto natin dito mga kapatid, walang iba. Ating pong gustong ipaabot kung ano ang katotohanan. Now, bakit ko sinabing sinindihan ng 1,000 peso? Hanapin lang ang 5 sentavo. Bakit? Umaaray sila doon sa hindi daw nila makita ang Sunday is a mark of authority. Habang hindi rin nila nakita nila ito. Pero nagpapibingi-bingihan. Kasi bakit? Nababasa ka nila, binabasa ka nila. Na kung inyo pong tingnan, napakalaking katotohanan. Ang pinakapunto kasi dito mga kapatid, pinalitad ba ng Iglesia Katolika ang araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo? Ay hindi naman kayo mga bulag na hindi niyo alam at di nakikita. Pero ang katotohanan dyan, parang hindi ninyo nakikita ang katotohanan. Ang sabi ko nga sa inyo, na masinahanap pa ninyo ang maliit na bagay para lamang ninyo masabi na nagbulaan o nagdadagdag lang ng pinto si Brother Johnson. Sabi ko nga dito sa mga operyan, kung inyong kalabanin at awayin si Brother Johnson, magiging kaaway din ninyo ako. Hindi nyo dapat gawin ganyan sa isang taong mga ngaral ng Panginoon ang bagay po niya. Now, ang sabi nila, pandaraya ng ministro. Akin na, hindi ministro. Ayusin ninyo yung inyong fact-busters na yan. Yung mga nagre-research ninyo. Hindi ako naniniwala na hindi niyo yan alam. Ha? Alam nyo yan, minamali lang talaga ninyo. Hindi naman sa ministro talaga. Ito ang sabi niya.
pandaraya sa ginamit na referensya laban sa mga Katoliko ng ministro ng SDA, binuking ni Caborno. Ikaw, Caborno, mambuking ka na lang din. Yan o. Mambuking ka na lang din, Caborno. Ayusin mo ang pagbuking mo. Kasi ikaw tuloy ang nabuking. Bakit? Nagawa ang pagkabuking mo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Ikalawa, gawa ka lang din. Pagkatapos, namimintang ka na ministro para lang madiin ang tao at madiin lang na ministro ng Adventist ay nandaray. Kahit kailan, hindi namin gagawin yan. Gagawa ng kwento para lang masira ang doktrina at iglesia ng isang tao. Hindi po pwede yun. Napakinggan po ninyo ito. Episode 100 na sila. Ang topic ay Sunday. Now, ang pinipicture nila si Johnson Amica, ministro ng Seventh-day Adventist. Mali-mali. Na ang punto nila dito, gumagamit daw si Brother Johnson ng tinatawag natin na mga referensya na ginagamit laban sa Iglesia Katolikang pandaraya ang pamaraan. So, umaraan sila. Ang akin nila ito, hindi namin makita kung saan mabasa na ang Sunday is the mark of our authority. Basahin na natin, hanapin natin. So, dyan po mga kapatid, yan po yung hindi po, pasensya na kayo sa ibang pag-spelling yan, ang mabasa. Hindi natin gano'n na-check. Now, ito daw ay hindi mabasa. Ang totoo niyan mabasa. Kanila din pong ni-research sa Catholic Record, September 1, 1923, ito pong salitang ito. Sunday is our mark of authority. May tatlong dot. 1, 2, 3. Dot. In short, meron niyang karugtong. Okay? Galit din sila doon sa karugtong. Bakit hindi po ninyo alamin kung ano ang karugtong? Anyway, hindi naman sabi hindi kailangan yung alamin o alamin. Kasi nababasa at binabasa naman din talaga ninyo. Pakinggan po ninyo. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Now, kita niyo mga kapatid, yung daw salitang Sunday is our mark of authority, hindi nila mabasa. Again, mamaya ipabasa ko sa inyo. Then, napansin nila yung Sunday is our mark of authority na hindi mabasa. Habang hindi nila napansin itong sa baba na sinabi, the church is above the Bible. Totoo ba? Na above the Bible? Ang Catholic Church? Ang Bible, salita ng Diyos. In short, ang Bible ay Diyos, kumbaga kung inyong isipin. Hindi kayo nga ang Biblia mismo, Diyos. Bakit sinabi natin? Sapagkat yan ay salita galing ng Diyos o galing sa Diyos. Tapos ang Catholic Church ay above the Bible. Wala nang mas mataas pang ibinigay ang Diyos sa tao para basahin mo Bible. Hindi siya nagbigay ng church na mas mataas pa sa salita niya. Nakuha po nyo? Ano na namang tataas pa tayo sa salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, kumbaga Diyos mismo yan. Tapos ang salita ng Diyos, mas mataas pa ang church, Iglesia Katolika. Saan mabasa sa versikulo ng Biblia na mas mataas sa Biblia ang Iglesia Katolika? Walang ganoon. Ito, kumakati ang ulo ko sa inyo. Saan mabasa sa Biblia? Sa Biblia, na ang Iglesia Katolika ay mas mataas pa kaysa Bible. Walang gano'n. Liban lang kung mayroon kayong mabasa. Anong versikulo? Na ang Iglesia, katawan ni Kristo, ay mas mataas pa sa salita ni Kristo. Ang Iglesia na tinubos ng Diyos, ang Iglesia Katolika ay mas mataas pa kaysa Bible. Yung totoong church na ay hindi pwedeng tumaas pa sa salita ng Diyos. Kayo pa kaya na hindi naman totoo din. The church is above the Bible. Mali yun. Mali na, gumawa ka talaga ng mali. Bakit? And this transference of Sabbath, pag-transfer ng Sabbath observance is proof of that fact. Yung paglipat ng araw ng Sabat patungo sa araw ng Linggo ay sadyang patunay na totoong mas mataas ang Iglesia Katolika kaysa Bible. Bakit? Nagawa nilang baguhin ang kautusan ng Diyos.
Ginawa nilang binago ang Sabat, pinalitan ng linggo. Kahit na linggo kung mangilin, ang maraming Katoliko at mga Protestante lumabas galing sa Iglesia Katolika. Wala at di mabasa sa Biblia ang linggo. Ang mabasa, Sabado. Sabat. Hindi linggo. Ayaw, kanina po sa inyo, kaibigan ha? Ito. Dito daw sa Catholic record. Ito po yung the Catholic record. London, Canada. Saturday, September 1, 1923. So, pag 2,342 publication na po ito, then, ang kanila pong pinag-uusapan dyan, Sabbath observance. Actually, ito po yun eh. Sandali ha, ito po yun eh. Yung original. Okay? Yan po yung original. Pero, mabasa mo ba? Sister Christine, mabasa mo ba yan din? Kung kaya niyong basahin yan, bahala kayo. Pero at yung pinalaki mga kapatid, kinuha natin yung iba na ito yon. Okay? Yan mga kapatid. Atin po yung basahin, alamin kung anong nilalaman ng Catholic record. Okay? Tingnan po niyo yan. Anong nilalaman dyan? Okay, isa-isahin natin ang nilalaman. Kasi yan ang kanilang inaaray, mga kapatid, na hindi daw totoo ang mga referensya ni Brother Johnson. Bistado. Alamin natin. Alamin natin. Tingnan natin ang bagay pong ito, mga kapatid. Yan po yung original ha. Isa-isahin natin ang Catholic record. Gusto ko po kayong pumunta mismo nito at mabasa. Baka sabihin na naman yun, hindi ito mabasa. The Catholic record published and proprietor Thomas Coffey, LLP. Editors, ito po ang mga editors. Reverend James T. Foley, DD, or Doctor of Divinity. And Thomas Coffey, LLD. Associate Editor, H.F. McIntosh. Then manager si Robert M. Burns. Sabi po dito, the Catholic record has been approved and recommended by Archbishop Falconio and Barrete. Sana po tama yung ating pagbigkas ng kanilang mga pangalan. Sorry po kung hindi nabigkas ng maayos. Late Apostolic Delegates to Canada. Okay? The Archbishop of Toronto, Kingston, Ottawa, and St. Boniface, the Bishop of London, Hamilton, Peterborough, and Ogdensburg, New York, and the clergy throughout the Dominion. Now, tingnan niyo po. Ito palang Catholic record na pinag-usapan ni Sabat with the approval ng mga taong ito na kung saan sila nagkaroon ng pag-uusap noong 1923 sa Canada mismo, Kingston, Ottawa, Canada. So, ano pinag-uusapan nila dito mga kapatid sa publication ito? Tingnan po ninyo. Catholic record. Siguro maliliit pa rin, ano? Maliliit pa rin. Ito, kung mabasa niyo po yan, nandyan po. A short time ago, this said city of London experienced a tempest in a teapot over Sabbath observance. So, ang pinag-usapan nila dyan, Sabbath. Tignan po natin. Yan, nakilakihan natin. Sabbath observance. It was proposed to allow the children to use the municipal swimming pool during the sweltering weather we were then having. Immediately, there was a ministerial chorus of protest. So, mga kapatid, nagkaroon ng protest pala ito, no? One revered Bonard's Genes, or paano bang pagbasa niyan? Ito kasi ibang pagka mga pangalan, lugar, di ba? Bonard's or Bonard's, ang pagkabanggit ni pa na iba. Valgelanti Lee declared that they would not rest until they had rooted the host of hell. Presumably, he saw an apocalyptic vision in the infernal armies lined up behind his worship, the mayor and others in the impious assault and the sanctity of the Sabbath. So, ano pinag-usapan dito? Sanctity of the Sabbath. Ating tingnan. Tuloy natin ha. So, pinag-usapan po nila dito sa Catholic record, sanctity of the Sabbath. Isa-isahin po natin ang mga punto. Alright. Kasunod, tuloy natin. And that is not surprising. For on Protestant principles,
there is no possible, excuse me, there is no possible explanation of the substitution of the Christian Sunday for the Jewish Sabbath. Ano daw sabi, kapatid? There is no possibility, no possible explanation of the substitution. Ano yung substitution? Para bang nag-basketball. Tapos, yung nag-basketball, umalis. May kahalili. Substitute. Ang sabi dito, ang Sunday ay hindi possible na magiging substitute ng Sabbath for this plain abrogation of the express commandment of God as recorded in the Bible. Ito kasing Sabbath ay commandment of God na nakalikod sa Bible na hindi at di pwedeng baguhin ng tao. Yan, kapatid ko at kaibigan. Sunod, Protestant reject divine tradition. Ano yung divine tradition? Sa Catholic tradition, the written word which Catholic accepts as of equal authority with the written word, the Bible. So kita niyo, ang Catholic Church ay meron po siyang equal authority with the written word, the Bible. The divine authority given by Christ to the Church to teach in His name, to bind and loose Protestant deny. Kapatid, claim lang ng Iglesia Katolika yan na sila ay merong kapangyarihan to bind and loose. Kinupya lang nila sa Bible. Lalo tigit, pag-usapan din po natin kasi daw, ang unang Santo Papa, si Apostol Pedro daw. Paano maging Santo Papa si Pedro? Si Pedro kung mangilin, araw ng Sabat kasi Hudyo yan. Eh ito namang Iglesia Katolika, Linggo. Si Pedro, masunurin sa kautusan ng Diyos. Dito naman, binago ang kautusan ng Diyos. Sila Pedro, hindi kumakain ng baboy. Ito naman, grabe kung kumain ng baboy. Kung ito naman, kung yung titinan, mga kapatid, sumusunod sa kautusan ng Diyos, pagdating dito, ay hindi naman. Paano nyo maklaim? Basahan nyo ako ng isang verse sa Bible man lang. Na si Pedro ay pumunta ng Vatican City of Rome o ng Roma at siya itinalaga doon na Santo Papa. Isang verse lang sa Bible. Na si Pedro ay tinawag Santo Papa para may karapatan kayong tawagin siya unang Santo Papa. Bukas po, yan ang topic natin. Totoo bang si Pedro ang kaunang Santo Papa? Pag-aralan po natin yan, ha? Pag-aralan po natin yan. Topic natin yan bukas. Ito po. Now, in the matter of Sabbath, Catholic record pa rin po ito, kapatid, ha? The Protestant rule of faith is utterly unable to explain the substitution of Christian Sunday for the Jewish Saturday. Napakinggan niyo po ito. Ang Roman Catholic, pinalitan ang Sabbath patungong Linggo. Ang mga Protestante ay nagprotesta laban sa Iglesia Katolika, pero kung manginig naman ang Protestante, Baptist, Pentecostal, Supreme Mormon, Iglesia Aglipay, Dating Daan, Church of God, whatever it is, ang kanilang panginig Linggo. Ang sumunod ang mga Protestante sa tradisyon ng Catholic. Pero kung tatanungin mo sila, kung ang Biblia nga ang rule of faith, hindi naman nila kaya ipaliwanag ang pag-substitute ng Iglesia Katolika, the Christian Sunday, galing sa Jewish Saturday. Bakit hindi ko lang ma-explain? Of course, hindi talaga nila ma-explain yan. Bakit? Kasi nga, ang kanilang pagsamba, Linggo din. Nakuha ko niyo mga kapatid, Linggo din. Saka makita ng Iglesia Katolika versus Baptist, ang topic patunayan ng araw ng pagsamba, Linggo o Sabado. Walang ganon. Walang ganon, kaibigan. Kahit sila mismo hindi makapag-explain. Sunod, tuloy natin. It has been changed. Pinalitan lang talaga. The Bible still teaches that the Sabbath or Saturday should be kept holy. Nasa Catholic record yan. Hindi niyo ba naman napansin ang mga yan? Kayo pa naman ay fact-finding buster. Diba? Oh. Tuloy natin. There is no authority in the New Testament for the substitution of Sunday for Saturday. Yan ang malinaw, ang nakalagay doon. Surely, it is an important matter. It stands there is
there in the Bible as one of the 10 commandments of God, yung Sabbath. There is no authority in the Bible for abrogating o pag-alis this commandment or for transferring its observance to another day of the week. Wala karapatang alisin ito or itatransfer ang kabanalan ng araw ng Saturday sa anumang araw ng isang linggo. Bakit inyong hinahanap? Saan mabasa yung Sunday is the mark of authority? Sa akin ganito, mark ka man ninyo ang Sunday, I don't care. Mark ka man ninyo o hindi, I don't care. Kasi wala akong pakialam. Kahit ano pang imarka ninyo, kahit imarka nyo pang buong linggo, Sunday to Saturday, I don't care. Why? I'm not a Catholic Church member. Sorry po to tell you, I'm very much straight about this matter. Ngayon, umalma sila. Kung sa Cebuano pa biuntol ba? Bakit po? Kasi sabi ni Caborno, hindi daw mabasa yung Sunday is the mark of our authority. Alright, assuming, pero sabi ko, ipapakita ko sa inyo mamaya. Hindi mabasa ang Sunday is the mark of authority. Ito bang mga katotohanan ito na ang naglipat lamang ng kabanalan ng Sabado tungo sa araw ng linggo ay gawa lamang ng Isla Katolika? Bakit? May kapangyarihan daw sila na mas mataas pa kaysa salita ng Diyos. Wow! Yan ang matindi dyan. Matindi po yan. Grabe, no? Tuloy natin. Catholic, it is not the slightest difficulty. All power is given me in heaven and on earth. As the Father sent me, so I also send you. Said our divine Lord is giving his tremendous commission to his apostles. ang commission na ginawa ng Panginoon Kristo ay humayo kayo at mangaral. Yun po ang kanyang pong order, last marching order before he went up to heaven. Hindi niya sinabing palitan niyo ang aking kautusan. Ang Sabado, palitan niyo ng linggo. Walang ganon. You heard me. We have the authoritative voice of the church, the voice of Christ himself. The church is above the Bible. Saan niyo mabasa sa Biblia, the church is above the Bible? Walang ganon. And this transference of Sabbath observance from Saturday to Sunday is proof positive of that fact. Nandyan po mga kapatid, hindi na nila makita do yan. Kaya, the church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance, ang paglipat ng araw ng Sabado patungo sa araw linggo, ay isang proof, patunay, tatak, positibong nangyari na ito. Tapos sabihin ninyo, hindi mabasa. Nandiyan yan sa Catholic record. Grabe kung hindi nyo mabasa yan. Mali-mali na lang yan. Ito pa. The Jewish Sabbath is not Saturday, the Lord's Day. Ano daw? Ang Jewish Sabbath is not Sunday. So ang Sunday, hindi na Lord's Day. Christians are all wrong in speaking of the Sabbath as Sunday. So Mr. Camorno, dito sa Catholic record sinabi na ang Kristiyano ay talagang sadyang mga mali pag sinasabi nila na ang Sabat ay Sunday. So nakuha nyo? Tayong nakiklaim ng Sunday ay Sabat, mismo sa Catholic record nagsasabi, mali yun. Ulitin ko, the Jewish Sabbath is not Sunday or tinatawag itong the Lord's Day. So ang Sunday hindi Lord's Day. Christians are all wrong in speaking of the Sabbath as Sunday. The Christians who so speak are Bible Christians, those who make the Bible the sole rule of faith or authority, and the Bible is silent on Sunday observance. Oh, Mr. Taborno, malinaw sana sa iyo yan. And the Bible is silent on Sunday observance. Sa tradisyon ng Catholic, mayroon. Bakit? Sila nga nagpalit ng linggo patungo sa araw ng Sabado patungo sa linggo eh. Pero wala sa Bible. Kaya sinabi dito mismo ng inaayawan mo ang Catholic record na wala nga daw doon, mismo nagsabi.
The Bible is silent on Sunday observance. It speaks only of Sabbath observance. Ang Sunday, silent ng Bible niya. Ano sinasabi lang ng Bible? Sabbath observance. The Lord's Day, this Dominica. This Dominica, ibig sabihin Lord's Day. And the term used always in the Missal and the Breviary, it occurs in the Bible once. Apocalypse 1:10. And Acts 27 and 1 Corinthians 26 verse 2, there is a reference to the first day of the week. No? Ang linggo ay pa dito mga kapatid, meron ng reference. Okay? So, ang versikulo na sinasabi, ayon sa Catholic record, but in none of this, wala daw sa mga talata mga iyon, is there the remotest intimation that henceforth the first day is to take place of the Sabbath. So sa mga talatang yun, Revelation, Acts, Corinthians, wala na pwede mong sabihin na ang linggo ay mag-take place ng seventh day. Ayun, clear po sa inyo yan. Ito pa. Diyan na lang po tayo sa bandang ibaba. Kasi mahaba-haba na po yun. That by the same authority, dito po tayo sa last paragraph, in virtue of which she did away with the Jewish Sabbath and substituted them for the Christian Sunday, the Catholic Church legislated as to how the Lord's Day should be observed. Ang nagbigay nitong legislation or nagsabatas nito, mga kapatid, na sinubstitute ang Saturday to Sunday, tapos ang Sunday, tinawag ng Christian Sunday, ito po ay gawa lamang at batas ng Iglesia Katolika Romana. Hindi batas ng Diyos. Saan mabasa? The Catholic record. Yan ang inyong problema. Bakit? Inyong hinahanap. Tapos pinagbintangan pa ninyong nandaraya si Brother Johnson. Kasi daw hindi mabasa yung Sunday is the mark of authority. Again, first, sabihin natin na hindi mabasa. Ano pa kailangan ko naman kung mabasa at di mabasa? Habang hindi nyo naman yung nababasa at nakikita na ang linaw ng Sunday, silent ang Bible dyan. Ang sinasabi ng Bible, Saturday. Ang Sabado, pinalitan ng Katolika na walang otoridad galing sa Diyos, wala sa Biblia. Ang angkin pa na ang Iglesia Katolika ay mas mataas kaysa salita ng Diyos. Saan sa Bible yan? Grabe. Ha? Sana po malinaw yan sa inyong mga kapatid. Hindi po pwede na mas mataas pa ang Iglesia Katolika kaysa Bible. Kahit kailan, hindi mapayag ang Diyos yan. Kahit gusto nyo, ang Diyos di talaga natutuwa dyan. Ito, Catholic meron. The Catholic meron. Official publication of James Cardinal Gibbon, September 23, 1893. September pa rin. The Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Basahin niyo yung Catholic meron. Baka sabihin naman ninyo, oy, si Evangelist Bison, mali-mali, nandaya na naman, wala na namang mabasa ganon. Pwede, sige, aralin nyo yan. Ito pa. F.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons. The Catholic Church claims that the change Saturday Sabbath to Sunday was her act. And the act, ito na, and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. Yan ang mabasa. Yung sinabing Sunday is the mark of our authority, tama po yan. Nandiyan, no? Tama po yun. The act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. Yang linaw, meron naman pala. Sabi ninyo, hindi nyo mahanap. Ayan, mahanap na ninyo. H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons. Nagtanong lang sana kayo sa akin,
sinabihan ko kayo o kaya tinuruan ko kayo. Ito pa, Catholic record. Ulitin natin. Pandaraya ng ministro ng Seventh-day Adventist Church, Vistado. Okay. Sabi niya, tinipe down niya ito. Sunday is a mark of authority. Hindi ako mabasa. Pero hindi niya nabasa ito. Yan, hindi niya nabasa yan. The church is above the Bible. Di totoo yan. And this transference of Sabbath observance is proof of the fact. So kita ninyo. Isang malaking kalapastanganan yan. Saang bersikulo sa Biblia, magtulong-tulong na kayong lahat na ang Roman Catholic Church ay mas mataas pa kaysa Bible. Hanapin po nyo yan. Para ako mismo maniwala. Pero ubusin na ninyo ang Biblia lahat ng bersikulo kabasa. Hindi mabasa na ang Catholic Church ay mas mataas sa Bible. Wala sa Bible yan. Nasa inyo lang yan. Tradisyon nyo lang yan. Sinasabi nyo lang yan. Bibig nyo lang ang may sabi niya. Sorry po. Straight ako kung magsalita. Wala tayong paligid-ligid dito. Kung ano ang totoo, yun ang dapat. Ayo. Clear po sa inyo yan. Naghahanap kayo ng Sunday sa Mark Authority. Pinakita ko na rin kanina. Habang yung ibang mga proof ay hindi nyo binabasa. O binabasa na ninyo, pabingi-bingihan nyo lang. Ako, dami ko pa naman kumagdaan ng mga Catholic din. Hindi nila alam na ito palang marami at bilyon na nga. Na nahihili ng araw ng linggo, ang linggo ay kagagawa ng pala ng Iglesia Katolika at hindi kagagawa ng Diyos. Ito pa, Catholic meron. Itong Catholic meron na ito kapatid, diba? Letter from C.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, October 28, 1895. Kinuha ko ito mga kapatid sa Wikipedia mismo. Ito talaga yung itsura niya. Okay? Yan po talaga ang kanya pong itsura. Itan po ninyong letters from C.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons on October 28. Lalabas po ito. Sa Wikipedia, sa Encyclopedia po yan makita, mabasa mismo. Letters from C.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons on October 20, 1895. Of course, Catholic Church claims that the change was an act. Kayo lang naman ang nagpalit niyan eh. Hindi Diyos, hindi mga apostoles, hindi po mga unang Kristiyano. Kayo lang ang nagpalit. Mabasa sa Encyclopedia. Not the creator of the universe in Genesis 2:1 and 3, but the Catholic Church can claim the honor of having granted man opposed to his work every 7 days. Kita mo yan. Kinumpa mismo ng encyclopedia ito na Genesis 2:1 up to 3, hindi mismo ang creator ang nag-change. Kundi Iglesia Katolika lang at hindi nila yan ipinagdamot na kaalaman, ipinagmalaki pa nila at honor nila na nagawa nila ang pag-change at pang buong mundo. Sumali pa ang dating daan nyo. Sana po, clear sa inyo yan, kapatid. Balikan natin, ha? Ito. Catholic Mirror, September 23, 1893. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of their divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Pakinggan po ninyo, kayo din po naman mga hindi po mga Roman Catholic Church member. Before na nagkaroon ng Baptist, Pentecostal, dating daan, member of Church of God International, Mormon, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng makita at mabasa. The Catholic Virginia, to tell you the truth. Volume 22, number 49, October 3, 1947. Bang sabi, all of us believe many things. Marami sa atin, lahat tayo, naniniwala ng maraming bagay in regard to religion that we do not find in the Bible. Hindi no? Lahat tayo, nakakala ng ating religion, tama. Pero walang mabasa galing sa Biblia. Example, nowhere in the Bible do we find that Christ or the apostles ordered
that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. Kaya Mr. Kabomrok, sabi mo na, inilipat ni Kristo? O kaya sinabi mo ba na inilipat ang mga apostoles? O di ba kaya ang araw ng linggo ay siya na rin pagsamba ng mga apostoles? Kaya kay linggo? Wala. Bakit? Sinabi mo ito ng Catholic Virginian. Dapat masabi ang katotohanan. Volume 20, number 49. All of us believe in the things in regard to religion that we do not find in the Bible. For example, nowhere in the Bible do we find that Christ or the apostles ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. We have the commandment of God given to Moses to keep on the Sabbath day. That is the seventh day of the week, Saturday. Ang malinaw, Saturday ang meron. Sunday, wala yun. Today, most Christians kept Sunday because it has been revealed to us by the church outside the Bible. Kita niya? Ang nag-reveal lang pala ng araw ng linggo na dapat ipangiling ay ang simbahang Katoliko lamang outside the Bible. Kaya tama lang din naman yung ginawa ng Iglesia Katolika. Nang sabi nila, ang simbahang Katolika mas mataas sa Bible. Kasi kung Bible ang sundin, halos lahat ng doktrina nila, mali, hindi sang-ayon at di nakabatay sa Biblia. Pero kung sabi nila, may Catholic tradition, ay tama na sila. Pero hindi yung galing sa Diyos, hindi yung galing sa Bible, hindi yung galing sa mga apostoles, galing sa kanila lang personal na tradisyon. Halimbawa, wala sa Bible na si Pedro ang unang Santo Papa, pero nasa kanilang aral yan. Wala sa Bible. Sinong sundin mo? Tradisyon ng Katolik o kaya ang sinabi ng Biblia? Kung ako tanongin ninyo, sa Biblia talaga. Bakit? Ang ibinigay binigay ng Diyos, Biblia. Hindi niya ibinigay ng Iglesia Katolika. Sila lang naman ang nag-declare niya na tinayo sila ni Kristo. Wala naman tayong magawa kasi claim nila yun. Kung naman ay saludo sa bagay yan, sa kanilang pag-declare. Kasi hanggang ngayon piniklaim pa rin. Ito po. Galing po ito sa Wikipedia. Sabbath in Christianity. Okay? Why did Catholic Church change the Sabbath? Ayan, magandang tanong yan. Type nyo po yan. Why did Catholic Church change the Sabbath? I-type nyo po, i-google. Dali lang naman yan. Makikita ba dito? Gusto mo mag-google? Ha? Oh. Did Catholic Church change the Sabbath? Subukan ko. Subukan ko. Gawa-gawa ko eh. Why did the church change the Sabbath? Sunday. Natin. Ito. Andito. Ayan. Nakikita nila yan, Sister Christine. Ito. Sabbath in Christianity Wikipedia. Meron po dito nakalabas, it was Emperor Constantine decreed that Christians should no longer kept the Sabbath and kept only the Sabbath day. So, meron naman po yan. Hindi sapagkat religious leaders siya, kundi kaya yung sinabi na batas na magpahinga sa araw ng linggo. Dito sa baba naman. Sa baba, i-fit natin. Who changed the Bible Sabbath to Sunday? Mabasa niyo po yan, nandiyan sa Wikipedia info. Who changed the Sabbath to Sunday? Yan, mabasa din yan. When did the Christian Church switch the Sabbath from Saturday to Sunday? Yan, mabasa din po yan. Oh, how the Sabbath was changed. Then, ang inyo pong gawin, kayo basta maniwala lang, i-search ninyo, alamin ninyo. Para po, kapatid at kaibigan, magiging tama yung ating pong turo at aral. Hindi yung gawa-gawa lang. Babasahin natin dito. Christians justify this move because it is the day on which Jesus had risen from the dead. Kita nyo ha? Christians justify. Kanila lang pong gina-justify. Ikinakatwira lang nila. Watching Kristo sa araw ng linggo. Kaya linggo tayo magsimba. On which the Holy Spirit had come to the apostles. Oh, ang Holy Spirit bumaba din sa araw ng linggo.
and the church father Eusebius who became the bishop of Caesarea Maritima about AD 314 started that Christians, the Sabbath has been transferred to Sunday. Now, katanggap-tanggap ba itong tatlong bagay na ito? Number one, si Kristo daw ay nabuhay sa araw linggo, kaya linggo sila. Ay pinalitan nila yung Sabat, linggo. Saan sa Bible mabasa? Napaka si Kristo mabuhay, yung kanyang inutos, habang siya nabubuhay, inutos ng Diyos, buhat pa ng creation, palitan na ng araw ng linggo kasi nabuhay sa linggo. Paano mo nabuhay ng Martes? Martes ka rin magkaroon ng araw pagsamba. Di ba lang mabasa mo yung kapwiran niya sa Biblia? Kanila lang talagang kapwiran niya. Ikalawa, ang Holy Spirit daw ay ibinaba sa araw ng linggo. Tandaan niyo bago si Kristo namatay at nabuhay sa araw ng linggo, sinabi na yan. May prophecy na yan. At sinabi ng Biblia na ito po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay magiging ang mga apostolis na tanggap din po ng Holy Spirit. Na kung niyo pong pansinin, itong si Father Eusebius, Bishop ng Caesarea Maritima noong 314, nagpanimulat na ngayon dito na ang mga Kristiyano ay mangili ng Sabat, itinransfer naman na sa araw ng linggo. Mabasa niyo po yan. Okay? Wikipedia yan. So, is the Sabbath day Saturday or Sunday according to the Bible? Wikipedia pa rin sa Encyclopedia Britannica. Mabasa po natin mga kapatid sa Encyclopedia Britannica. www.britannica.com. The Jewish Sabbath from Hebrew, Shabbat, to rest, is observed throughout the year on the seventh day of the week. So ano daw ang pangingilin nito? Seventh day of the week. Saturday. According to the biblical tradition. Kung may tradition man, Bible dapat. Hindi yung traditional ng Catholic, traditional ng mga kanungsikat generation. Dapat sa Biblia. According to biblical tradition, it commemorates the original seventh day on which God rested after completing the creation. So, is the Sabbath day Saturday or Sunday according to the Bible? Ang Sabbath, kapitong araw. Ang Sabbath na sinabi ng Biblia, Saturday kung sa atin ngayon. Ito pa. The Roman Catholic Church. Pakinggan po ninyo ito mga hindi Catholic. Sabi po dito about Sunday. If Protestant would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath. On the Sabbath, says by God, is Saturday. In keeping Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Kaya kayong mga Protestant, halimbawa, magalit pa mga tira na kayo mga tira, makipagdebate na kayo makipagdebate na sa inyo. Pero mismo, ang Catholic Church nagsabi, kung kayo Protestante, Biblia lang talaga yung sinusunod, dapat kayo sumamba sa araw ng Sabado sa Diyos, sa araw ng Sabado, Saturday, hindi yung manginig kayo sa araw ng Linggo sapagkat kayo sumusunod lamang sa batas ng Iglesia Katolika. Ay, clear po sa inyo yan. Napakandami pong bagay ng mga kapatid. So sabi niya, pandarayan na ng ministro. Dito pa St. Catherine Catholic Church Centennial. Ang sabi nila na hindi daw mabasa ito. Hindi mabasa ulit. May 21, 1995. But from the church sense of its own power, people who think that the scripture should be the sole authority, yan sabi niya, hindi raw mabasa mga kapatid na binagong then atin pong titingnan itong St. Catherine Catholic Centennial, kung mabasa ba o hindi. Ayan po yung pinakalaman, Yan. At titingnan. Perhaps, nandiyan naman perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. The holy day, the Sabbath was changed from Saturday to Sunday, the day of the Lord, this Dominica. Who changed, who chosen, not from any direction noted in the scriptures, but from church sense of its own power. So dito napakalinaw kapatid, na ito palang panghihili talaga ng linggo, ayon sa centennial na ito ng Roman Catholic, ay pinalit lang talaga ang Sabado patungo sa araw ng linggo. Ang linggo, pinagpalit nila sa araw ng Sabado. Tapos gagamitin pa nila pandaraya. Bakit hinahanap ninyo ang maliit na bagay habang hindi nyo nakikita itong malaking bagay na pinalitan na lang ninyo? Ito naman ang sabi nila. Bakit naman iniiwasan ang mga Seventh-day Adventists?
Ito yung term niya. May iniiwasan daw ang mga Seventh Adventists. Pero hindi nila nakita. Not from any direction noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. Ang church may sariling power. Hindi yung church na tinayin ni Kristo, ha? Iglesia Katolika ang tinutukoy dito. Now, tingnan natin. Hindi na mabasa. Pero, inaw. Sinabi ng St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. The boldest thing that most revolutionary church did happen. In the first century, the holy day, the Sabbath was changed from Saturday to Sunday. And this holy, this Dominica was chosen not from direction noted in the scriptures. Sila po may gawa nito, pinicturan ko lang ito, ha? But from the church sense of its own power. Tuloy natin. The day of resurrection, the day of Pentecost, 50 days later came on the first day of the week. So this would be the new Sabbath. O, yan daw ang hindi daw sinali. Bakit daw hindi sinali yan? Mandarayan daw. Basahin natin kung ano nakalagay. Ito, the day of resurrection, the day of Pentecost, 50 days later, came on the first day of the week. So this will be new Sabbath. People who think that the scripture should be, the sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Napakinggan nyo. Same source. St. Catherine, Catholic Church Sentinel. Kung inyo pong sundin ito, dalawa na kung hindi nyo intindihin, dalawa na ang magiging pagsamba. Kasi sabi ni Caburno, ito, ang Holy Spirit bumaba sa araw ng linggo, 50 days later. Kaya nga daw sila nagsamba sa araw ng linggo. Yan ang pandaraya ni Mr. Johnson Amican. Hindi niya yan binasa. Iniiwasan kasi. Alright, talagay natin. Linggo ang pagsamba. Bakit sinabi rin dyan sa ibaba na ang mga tao kung Biblia lang ang dapat sundin, logically, magiging Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi ang Sabado, ang siyang ipinagpalitas yan, siyang tabat na tinuro ng Biblia. Pero bakit ganito po ang pagkasabi? Ang claim na kasi ng Catholic, si Kristo na buhay sa araw ng linggo, ibinaba ang Holy Spirit, kaya nga daw ang Sunday ay naging bagong Sabbath. Not according from the Bible, but according to His own direction, to His own power. Ito, balikan natin yung after the Lord's Day, this Dominica. Tingnan niyo po yan. The day of the Lord, this Dominica, who chosen, not from any direction noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. So ito pala pamingiling ng linggo, not coming from the direction of the Bible, Mr. Caburno, kundi galing lang sa pangangatuwiran ng Iglesia Katolika, but not coming from the Bible itself. Yan ang sinabi ng the Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Grabe pa maintindihan. Bariya-bariya na yan. Hindi ko na problema. Dalawa lang kasi bakit hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan kasi hindi talaga maintindihan. Hindi maintindihan kasi nga ayaw lang intindihan. Anong oras ba natin? 7:26. 7:26, okay lang. Mayroon pa tayong oras para sa ating prayer. Okay? Nag-send na ba ang ating prayer request? Okay. Pandaraya ng ministro ng Seventh-day Adventist Church na Bisado. Again si Brother Johnson hindi ministro. Sabi niya dito, ayon dito, ang fulfillment ng Sabat ay nasa araw ng linggo. Ang araw kung saan nabuhay nang magulit si Kristo. Yan ang sinabi ng Catholic Church. Ng fulfillment ng Sabat ay Sunday. Pero anong sabi ng Sentinel? Anong sabi niya? Dito ko na lang. Not from any direction noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. Kaya totoo naman din talaga yung sinabi niyo na ang araw ng linggo ay fulfillment ng Sabat. Catholic Church lang ang may sabi kasi may power daw siya. Kasi nga siya, mas mataas kasi sa Bible. Pero hindi yun ang sabi ng Bible. It's not coming from the direction of the Bible. No, son. No, man. Pero pangingilin ng linggo, tama din. Bakit? Kasi sumusunod lang kayo kung ano sinasabi ng Iglesia Katolika na hindi direksyon, hindi kapangyarihan, hindi paintulot, at hindi po otoridad galing sa Bible. I hope naiintindihan niyo yun. Wala naman akong pakialam kung kayo mangilig din ng Lunes o Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Kasi kung utusan kayo ng simbahan, susunod kayo. Bakit? Katolik eh. Pero hindi galing sa Bible. Yung sabi niya, may mga iniwasan talaga sila na nasabing basahin.
Pilit nila itong iniiwasan. Hindi ko pilit iniiwasan yan. Ako mismo nga ang magpaliwanag. Natutunga, linggo ang kanyang Panginoon kasi number 1, ipinakutos ng Iglesia Katolika. Ikalawa, pinalit sa patong linggo. Tapos gumawa sila ng justification. Kasi si Kristo na buhay, tapos ang Holy Spirit ibinaba, kaya pinalitan nila ang utos ng Diyos, ginawang linggo. Ang totoo noon, nangyari at naganap yan, ang mga katwiran yan, na ayon din sa Sentinel, not coming from the direction of the Bible, but according to the power of the Catholic Church alone. Yan po, kapatid. Yan ha? Sabi nila, first in the week, Sunday, nag-gather ang mga apostol. Kapatid, pagka mga apostolis pala, nakatipon-tipon at magpipira-piraso ng tinapay, ang linggo, pagsamba na, ang linggo, banal na. Ang pagpuputol-putol ng tinapay, hindi ang linggo. Basahin ninyo. Kasi gumagawa daw sila ng Holy Eucharist. Ano yung Holy Eucharist, mga definition from Oxford Languages? Ito po yung pagkain ng tinapay o Lord's Supper sa araw po ng linggo ginagawa nila. So, ang mga apostolis daw ay kumakain ng tinapay o na Lord's Supper sa araw ng linggo, kaya daw itong araw nito banal. Mali kayo. Bakit? Itong versikulo, 2 verse 42. At araw-araw, tandaan nyo nilang every Sunday, araw-araw, isa sa na-record sa araw-araw, sa araw ng linggo, nagtitipik-tipik sila ng tinapay. Ito. At araw-araw, sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Araw-araw din at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan. Huwag niyong i-focus sa linggo lang. Kasi araw-araw sila nagpuputol-putol ng tinapay, gumagawa ng Eucharist. Pero didiinan lang talaga yung linggo. Bakit? Kasi anong gusto nyo? Paano kayo yan? Kanya-kanya naman siguro yan. Okay? So yan kapatid. Catholic Encyclopedia Volume 4, pahina 153. Basahin nyo kung wala ito. Isis nyo rin yan. Ang ginawa ang ikatlong utos na tumutukoy sa linggo na siyang araw na kailangan ingatan, banal, bilang araw ng Panginoon. Pandarayan daw. Ito naman sabi. Yes. Every Sunday, each of you make an offering and put it in a safe-keeping. Be as generous as you can. So dito mga kapatid ating makita, sa araw ng linggo, sila po ay mag-iipon ng kanila pong abuloy o ng kanilang ambag para pagdating ni Apostol Pablo, pukunin na lang, hindi na kailang magagamit pa. Hindi naman sinabi niya na pinalitan ng araw sa Sabado sa araw ng linggo. Grabe naman, basa kayo. Ito po, Matthew 28 verse 1, pumunta ang mga babae sa libingan. Ito naman, at nakaraan ang araw ng Sabat, bahay ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw sa linggo-linggo, lumakad si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Saan sila pumunta sa araw ng linggo? Libingan. Ito pa. Marcos 16, 1-2. Saan sila pumunta? Libingan din. Yan. Mabasa din po sa Marcos 1-2 na umaga-umaga, pumunta sila Sunday morning saan? Sa libingan. Ayan. Lucas 24:1-2, saan sila pumunta Sunday morning? Women went to the tomb carrying the spices that they can prepare. So, araw ng linggo pumunta sila saan? Sa libingan. Juan 20, talatang 1, madilim-dilim pa. Saan sila pumunta? Early in the morning, sa libingan din. Hindi simbahan. Hindi pinagagawa, puro simbahan. Sila naman sa libingan. Ito naman, Juan 20:19, ang mga alagad, mga kapatid, ay nagtitipon sila sa araw ng linggo. Sa akala nila nagtitipon kasi nagsasamba. Hindi. Ito, basahin natin. Kinagabi ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay. Bakit sila nagsara ng pinto ng bahay nila? Sa kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot, hindi din lang siya magsamba. Bakit takot? Pinatay na ang Kristo, sila pang di pagpapatayin. Nagtago. Hindi ko sabihin nagsamba na. So, sana po, naintindihan niyo po ang area niyan, dito at kaibigan. Well, wala na po tayong oras Wala na po tayong oras na magpatuloy po sa unahan. By the way, na po dito, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay atin pong ipinagbibigay alam po sa inyo na lahat ng ito ay nakatala po ito. Hindi ito basta gawa-gawa lamang. Alright, dito siguro tayo magtatapos area sa bagay ito. Bakit tayo? Na. Di bali.
Ganda ito mga kapatid at mga kaibigan, at mayroon pa po dito, ito tulad nito. Sabi ni Kanilang Gibbons, maaaring mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis at hindi ka makakasumpong ng isang linya na nagbibigay karapatan sa pagpapabanal sa araw ng linggo. Ipinatutupad ng mga kasulatan ang reliyosong pagtalima ng Sabado. Dati po, ako may kopya ko nitong katisism na ito eh. Itong sinabi ng katisismo, meron ako nito. Basahin nyo eh. Baka sabihin naman ninyo, gawa-gawa ko lang, dandan. Catholic po, Catholic katisism po, Tagalog version. Okay? Ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng linggo. Anong dahilan nila? Na pagpapalaala sa bagong paglalang sa pasimulain ng muling pagkabuhay ni Kristo. Katisismo ng Iglesia Katolika, page 512. So yan ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo nangiling ng linggo kasi daw si Kristo nabuhay. Habang si Kristo naman nagsabi, hindi ibig sabihin na siya nabuhay, baguhin na lang ang kanyang patusan. Wala din bilin ng Panginoon sa mga apostoles, sa mga disipulo, lalo na hindi tinagubilan yan sa Iglesia Katolika, palitan ninyo. I hope clear po yan sa inyo, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, kasi napakahalaga po yan. Dito po inyong makikita ang Ten Commandments. Kasi bakit ayaw masyo? Tinabali. Ito po, kung nakikita pa po ninyo yan, okay? Meron po dito malaking simbahan ng Katolika sa mga tarim, no? Mga tarim Pangasinan. Pinicturan ko yan 2013 pa. Meron siyang Ten Commandments sa harap ng simbahan. Ano nakalagay? Mangingin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Isa pa, ito po mga kapatid, nangyari sa El Nido, Palawan. Yan, pa-picture din po ako sa El Nido, Palawan. Ano? Francis Assisi Parish. Doon din po, meron silang Ten Commandments. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ayan, palakayan natin. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Pumunta rin ako sa Puerto Princesa, Santa Monica Church. Catholic Church yan, ha? Nandoon po sa gilid ng kanyang pinto, mga kapatid, nakalagay ang Ten Commandments. Anong nakalagay po doon? Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Doon naman sa Catholic Church sa San Jose, Puerto Princesa City, nakalagay yun, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Palakihan natin. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Pumunta tayo ng katedral. Katedral tayo pumunta. Laki ng Immaculate Conception ng Cathedral Parish. Ano pong nakalagay doon sa kanyang schedule ng pagsamba? Nariyan po. Katabi niya ay nakalagay ang mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, saan mabasa sa Bible na itong 10 utos na ito'y tama, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin? Mayroon po kayong preview. Okay? Basahan po niyo ako ng versikulo na may mabasa sa Biblia, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Tandaan po ninyo, darating ang panahon ng ating Biblia ay palitan. Sa halip na Sabado o Sabat, papalitan nila ng araw linggo, hindi ayon sa otoridad ng Biblia, kundi sa otoridad lamang ng Iglesia Katolika. So ang tanong, totoo bang nandaya si Brother Johnson na ministro? Again, sabihin ko, mali ang kanilang fact-finding committee. Baga meron silang gano'n. Brother Johnson ay hindi ministro. Ikalawa, hindi siya nandaya. Talagang merong mabasang gano'n. Kaya kung kayo ay nagsasabi na nandaya ang Seventh-day Adventist Church, I'm very much sorry. Choose to listen. Sino ba ang piliin mo? Ang Panginoon? Ang tao? Ako yung tatanungin mga kapatid, mas mabuti pong sundin natin ang Panginoon kaysa tao. Sapagkat ang Panginoon ang siya atin pong pinagdilim. At ang Panginoon ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. At dahil po dito, kayo po ay aking inaanyayahan na tayo po'y pupunta sa ating hardin ng pananalangin. Natin nabasa ang inyo po mga prayer request, ating hardin ng pananalangin, pero atin pong babasahin na yan. Okay? Alright. Ating pinagsulit na set sa atin ang hardin ng pananalangin. Alright. Ito na ba yun? Mga prayer request na ito? Alright. George Jujo Rosales. Prayer request po, Pastor. Pakisama po kami. Nawa po ay mag-negatibo po kami sa swab test para sa nang makawi na po kami sa aming tahanan. Maraming salamat. Ang Bilyones, ako rin po, sana po mag-negative. Kaming lahat sa swab test na yan. Prayer request po, maraming salamat. Special kina Brother Wilson and Chris Bardano family. Prayer, special prayer. Ha?
special prayer yan. Yeah, magkaroon po ng special prayer para po kay Brother Wilson Hindi ko okay. and Grace Verdago family and relatives ng Tagum Davao. Oh, yung sa teacher ito doon. Anak nila. Nag-disconnect. Anak nila na aksidente ang kanilang anak, DOA. Ito yung active, ito na ang kabata. Technician na mo dyan. Kakalungkot. Ingat din tayo mga kapatid, ingat tayo sa atin. Ito pala si Nico Chister. Punta yan ng EY program. Okay. Anyway, talagang ang buhay ng tao sa lupa maiksit mga kapatid. Mga kumapatid at mga kaibigan, akin na pong dalangin sa Panginoon na patuloy po kayong pagpalaan at atin pong panghawakan ang katotohanan. Sapagkat ito ang tama. Ito ang nararapat. Ito ang kagustuhan ng Diyos. At tandaan ninyo mga kapatid, mahal kayo ng Panginoon. Ayaw niyang kayo mapahamak. Tanggapin natin ang katotohanan. Habang meron pang panahon. Huwag tayo manglaban kung anong katotohanan. Ang gawin natin, tanggapin natin ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Mga kapatid, ang itinataas ko po ngayon, gabi, ngayong umaga, hapon gabi, sa ang dapat ng mundo, ay ang Diyos ang kanyang salita. Nawa ay manatili sa ating mga panghawakan ng katotohanan, mamuhay sa katotohanan, at dahil dito, ikaw ako tayong lahat. Ay aking hinihilingan. Ilapit natin itong lahat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung pagsabi na may pandaray, hindi po pandaray. Ito ay totoong ipinalit ang araw ng linggo. More than 1,000 years before na nagkaroon ng Protestante, sa balat ng lupa, bago nagkaroon ng John Wycliffe, Jerome, Janos, Martin Luther at iba pa, na nagprotesta at leader sa Iglesia Katolika before, pero nag-leader din at protesta sa kanila. 1,000 taon nang mahigit, ang linggo ay kanila nang ipinagpalit sa araw ng Sabado sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang tradisyon. Hindi ayon sa kasulatan, walang otoridad galing sa Diyos at walang kapangyarihan galing sa Diyos Ama. Ito po'y kanilang tradisyon. Ang problema lang, sa ating panahon ngayon, marami ng mga taong nanginginig. At ang parte na, total may Diyos din. Naniwala naman tayo may Diyos, pare-pareho lang naman Diyos, pare-pareho lang ating pinaglingkuhan, pare-pareho ating kinikilala. Tama na yan. Kapatid, tandaan niyo. Hindi lahat na kumikilala sa Panginoon ay kinikilala ng Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay tinatanggap ng Panginoon. Kundi, yung sumusunod lamang sa katotohanan at buong katotohanan. Kung ang katotohanan ay ating tanggapin, sabi ko ng Biblia, ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Tayo po'y mananalangin, mga kapatid at mga kaibigan, lumapit tayo. Dakilang Diyos na nasa langit. Salamat po sa inyong mayamang kabutihan. Salamat at ikay nariyan para sa amin. Purihin po ang inyong banal na pangalan. Purihin po ang inyong kadakilaan. O Diyos na mahabagin. Inilalapit ko po sa inyo at muli akong nananawa sa mga kapatid at mga kaibigan, mga tagapagsuri ng katotohanan. Tulungan po ninyo, Panginoon, na mabuksan ang mga puso't kaisipan at kung ito may nagmamatigas, nanlabang sa katotohanan, tanggapin nawa nila, Panginoon, kung ano ang katotohanan. Tanggapin nawa nila, Panginoon, kung ano ang tamang tahaking landas sa ikaliligtas namin sa ng aming buhay.
Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat na nanonood at nakikinig ngayon. Kahit pa ang inyong mga anak na Seventh-day Adventist, magpasalamat dapat sapagkat narito sa katotohanan. Magtumibay sa katotohanan, manhawakan sa katotohanan, huwag talikuran. Sapagkat di na magtatagal, muli nang magpakita ang aming Panginoon Hesus upang ang mga tapat ay kanyang kunin tungo sa langit. Sino man ang may karamdaman, Panginoon, pagalingin. Ang iba ay magkakaroon ng swab test, Panginoon, dalangin namin na magiging negatibo. Ang family Bardago, Panginoon, sa malaking kalungkutan na kanilang nararanasan ngayon. Ingatan po ninyo, Panginoon, ng buong pamilya at ang mga kalungkutang nararanasan. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ng Wilson, Bardago, and family sa dako ng tagong ibaw. Pagpalaan sila. Ingatan sila. Ang aming mga pamilya, ang inyong bayan, minamahal sa buong mundo. Ay niyo pong pagpalaan. Lahat ng mga pastors, layman, corporate church, mga evangelists, missionary teachers, mga doctors, nurses, mga corporate church, mga manggagawa ninyo sa buong mundo. Magmahalan nawa. Magtulungan kami. Kung anong tama gawin, kung ano ang hindi nakakabuti, hindi minsan huwag man lang sumangi sa aming ibang gawin. Salamat sa inyong pagdinig. Salamat sa inyong pagtaka. Ito po yung aming darang. Ngalan, aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong pong pagsubaybay sa ating Jesus is Coming in Ministry. At ako po, ang inyong kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz Disun Jr. ay nagpapasalamat sa inyong muli. Nawa, mga kapatid, patuloy po natin suportahan ang ating pong ministeryo sa anumang capacity o kapamaraanan sapagkat kailangan po namin, mga kapatid, ang inyong mga dalangin, ang inyong pong mga suporta upang maipagpapatuloy ang pagsabi ng katotohanan, masakit man ito. Wala tayong ibang pamaraan. Parang doktor, ayaw mo mang injeksyonan ka, i-injeksyonan. Ayaw mo mang operahan ka, operahan ka. Upang matanggal ang mga cysts, ang mga cancer sa katawan. Ganun din po sa spiritual na kalagayan. Ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Evangelist Cesar Diaz Disun Jr. ay nagsasabing, ang Diyos noon ng langit ang magpala sa ating lahat. Marami sa ating pong mga kapatid sa buong mundo na nanunood, nagsishare. Bukas po ng gabi, ang ating topic, totoo nga ba na si Apostol Pedro ang kauna-unahang Santo Papa ng Iglesia Katolikang ayon daw sa Biblia? Atin pong sumaybayan ang ating Jesus is Coming Again Ministry. Lahat na gustong makatanggap ng USB para po sa ating fundraising, mag-message po kayo sa akin. Maraming salamat and God bless us all. Excellent. Hindi niyo maririnig kasi loading. Sana. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Disun Jr. Comes through